Do not be afraid. Jesus is with us. Okay? Alam ko marami na po sa inyo ngayon ang na-escalate. Marami na po sa inyo ngayon ang nag-iisip na what will happen right now na isa sa mga Bible prophecy na sinasabi po yung when they say peace and safety, biglang sudden destruction will come upon them. Well, alam nyo kung tutuusin po mga kaibigan ko at mga kapatid ko kay Kristo, hindi lang po ito minsan at unang pagkakataon na yan po ay nangyari. Maraming beses na po. Why don't you look at world's history? Ilang beses na po ba nangyari ang mga bagay na ganyan? While this happening or while this event that took place yesterday is gaining popularity right now because we are being tagged as those generation na nasa end times, which is very understandable naman po. Pero, ano pa talaga ang ibig sabihin ng verse na ito? Well, alam niyo, isa po sa mga inaral ko, in every pages of the Bible, you can see Jesus as well as everyday living. Well, in everyday living, ganun din naman po sa buhay natin, di po ba? Jesus is our real peace. That's why this verse came out with the truth na pinapakita outside Jesus, there is no real peace. Okay? Ilang beses na po sa buhay ko, since noon pa po, mas bata pa po kami, nagkaroon kami ng mga suliranin, hindi pagkakaunawaan sa family. But I cannot open this up with you guys. Alam naman ninyo, it's very personal. It's within the family vicinity only, you know. Pero alam niyo ilang beses na po na parang dumating po kami sa punto na, uy, mapayapa ngayon, uy, maayos ngayon. Maya-maya may problema na naman. Maya-maya parang, uy, ba't kailan may gulo na naman, no? Well, it's something like we can apply sa daily living. Aside from the truth na talaga naman po, may pinatutungkulan si Apostle Paul tungkol dyan. Ngayon, ano po bang konteksto nun? Ang konteksto po kasi niyan ay yung, when they say peace and safety, ang tinitignan po ng mga tao dyan ngayon, yung pakikipag-deal. Makikipag-deal, alam mo na kung sino yung makikipag-deal na yon. Pero kung titignan po natin, wala pa naman po yung man of lawlessness as of now. It's not Donald Trump, my friends. Uulit-ulitin ko po sa inyo. It's not him. So, that particular happening yesterday, that's not it. Patikim pa lang po yan para at least makita, no? At siguro para mag-aral lalo ang mga Kristiyano. If you know your Bible, mangyayari po yan pag i-build na yung temple. Hindi po ba? Involve ang third temple dyan. Nasaan ang third temple? Wala. Hindi po ba? And mangyayari po kasi yan, ang sukatan ng lahat, uulit-ulitin ko po sa inyo, no? Rapture po ang sukatan ng lahat. Kailangan matanggal muna lahat ng believers dito at lahat ng yan mag-unfold. It will all be unfolded. Mabilis. Dahil ang Bible prophecy, pag ma-unfold na, that's it. Wala na ang mga believers dito. Ni-remove na ni Lord Jesus ang mga believers dito. Matutupad po lahat yan. Kasi dilugyo sa lupa. 7 taon na dilugyo sa lupa ang pag-uusapan. Pasensya na po sa maingay. Ito po yung aking handle pan. Nakakatawa po ito. No? Kahit saan pwede mong dalhin pag nainitan ka. But I know the effectivity of this mini portable fan ay mas maganda kapag mas malamig ang panahon. Kasi pag mainit, ibubuga rin ito init, no? So, ganun lang pong gusto ko pong sabihin na yes, we are now in the last days, of course. And anyone nag-aaral ng Bible prophecy at nakita po ito, yung mga pangyayari, they might think na that's it. Pero alam niyo, ang pwede mo lang i-apply doon is this. Tama yung sinabi ng verse, when they say peace and safety, nabulol na ako. When they say peace and safety, may distraction, meron pa rin gulo. Ibig sabihin, isa lang pong ibig sabihin yan. While hindi pa yan yung actual na katuparan ng lahat, isa lang pong ibig sabihin yan sa ating daily living, ganun po talaga. Para ipakita ng mga pangyayari niyan na kay Jesus lang tayo makakaasa. Na si Jesus lang ang tayong kapayapaan natin. Na kay Jesus doon lang matatagpuan ng real peace, true peace. Tandaan niyo sabi niya, my peace I give unto you. Okay, my peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gives, but my peace I give unto you. It's very clear in the scripture that the only peace that we can achieve, where we can feel real peace and where we can achieve the real peace na kailangan mo,
ay matatagpuan mo lang sa persona ni Hesus Kristo. Okay? And that's the only truth there. Parang sinasabi ni Jesus sa atin yun, hey, I am the only one who can give you that. I am the only one who can give you peace. I mean, ang maganda po nito, amidst all of this chaos, magulong mundo, magulo sa gobyerno, magulo na lahat, no? Sa larangan ng esports ngayon dito sa atin, magulo dahil nagkakaroon na po ng problema doon sa university na, alam na po ninyo, hindi ko na po elaborate dito. Magulo, kahit saan ka tumingin ngayon. Pero sabi ni Jesus sa mga believers, alam natin mga believers yan na amidst all of this, you can have my peace. And that's something that we really need to enjoy every day. That we can enjoy life. Because we know that the Prince of Peace is living within us. And His name is Jesus. And His promises stands forever. Nararanasan niyo ba ang kanyang kapayapaan? Despite all ng mga problema niyo minsan. Nagkaroon ba kayo ng problema na parang nalulunod na yata ako sa problema. Ang dami ko nang iniisip. No? Parang wala na akong pag-asang makaahon sa problema. Pero pag naiisip niyo ang Panginoon, di ba? Parang sandali lang. Kristiyano ako eh. Yung ganun, parang babalik doon ka sa kamalayan mo. Sandali lang, I am a believer of Jesus eh. Bakit ba ako ganito nag-iisip? Naranasan niyo na ba yun? Di ba ang ganda? Tapos yung magkakaroon ka ng kapayapaan. Yun. So, ang mga nangyari pong yan, uulitin ko, it's not yet the real deal. It's not that. Kasi yung Antichrist po ang gagawa niyan. Nasaan ang Antichrist? Wala nga. Hindi pwedeng lumabas ang Antichrist na nandito pa tayo. Ira-rapture muna tayo. Ang mga bagay na yan, yung totoong happening na yan, hindi mo na masasaksihan yun. Wala na tayo dito. Dinagit na tayo ni Jesus. Malinaw ang kanyang pangako. Yung mga anak ng Diyos, they will never, ever experience the wrath of God. At ang wrath of God, darating po sa mundo, 7 years of tribulation. Hindi biro. Sabi ng iba dati, nung uso yung vaccine ng COVID, ay, ayun na, nagpatatak ka na ng wrath of God. At nalo ako natawa kahapon, meron pong preacher, maliit lang naman ang following niya. Salamat naman, para wala siyang madaya. Sabi niya, yun daw, yun daw, tatak ng beast, inuulit-ulit niya sa pulpit niya. Maliit na congregation na sila. Yung mga nagpabakuna raw, natatakan na ng mark of the beast. Ay, naku po, aray ko ako. Ibinatatakan na pala ako. Kasi, yung lagay na yan. Tawa ko ng tawa. They don't understand the Bible. They don't understand the love of Jesus. Mark of the beast ba yun? Yung bakuna, provided ni Jesus para gumaling tayo sa COVID. Hindi pa po yun. If you don't read your Bible and if you don't know rightly divide the Bible, ayan ang mangyayari sa'yo. Windang-windang ka. Yung bakuna raw, yun daw mark of the beast. Pambihira. Ito, paano mo nakita yan? Kung yun ang mark of the beast, isa lang ang tanong, nasaan yung Antichrist during that time? Kasi nangyari naman po ang bakuna, kung matatandaan ko hindi ko natiyak, pero kung matatandaan ko, nangyari ang bakunaan, di ba, 2021? Kasi noong 2020, wala pa naman pong agad na immediate, ready na pambaksin, di ba? Kaya nangyari yan a year after. Kasi naka-invento sila ng gamot ng bakuna months later eh. So, in-implement nila yung pagpapabakuna. Alam ko 2021 na, tama, 2021 ako nabakunaan eh. I think I was being vaccinated ako ng mga July or August of that year. Kaya sabi ko, yung mga bagay na yun ay provided ng Panginoon para gumaling tayo. Hindi yan yung mark of the beast. Ang mark of the beast po ay very personal sa mga tao during the tribulation. Kasi mamimili na po sila niyan eh. Malalaman nila na pandali lang. Talagang ini-implement yan. Ang vaccine naman, gamot. Itong mark of the beast, hindi. Convenience ang kapalit niyan. Hindi ka makakabili, hindi ka makakaano pag wala yan. So, doon pa lang po mangyayari yung sa tribulation. Lahat din to, maski ang peace and safety, binabanggit ko dito na talata, sa tribulation pa po mangyayari. Don't worry, wala pa po tayo doon. Maganda, mapangahawakan natin ang talatang ito sa daily living natin na kung sasabihin ng mundo, peace and safety, wala talagang peace and safety. Dahil ang toong may peace and safety lang ay yung mga believers si Jesus. Dahil sa gitna ng lahat ng ito,
meron tayong kapayapaan. Ang pangalan niya ay Hesus Kristo. Hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Ka-good vibes ka na ba? Hindi ka ba ka-good vibes? Halika na, mag-subscribe ka na. Share mo ang video ito. Share Jesus, His grace, His love. Sapagkat dito sa Daily Good Vibes, walang ibang bida kundi si Hesus Kristo na namatay para sa atin. God bless po.